Alexa, POV, mas naging magaan ang buhay ko sa paglipas ng mga araw. Masasabi ko na malaki talagang naitulong sa akin sa pagkakasundo naming dalawa ni Luther. Sa isang iglap, biglang naglaho ang takot ko sa kanya. Sa isang iglap, bigla din ako nagkaroon ng kaibigan sa katauhan niya. Ininsist niya na 1 linggo daw na bakasyon ang ibibigay niya sa akin dahil pumayag akong bumalik sa penthouse, kung saan kami nakatira dati, pero mas pinili kong 3 araw na leave lang. Wala din naman akong gagawin sa penthouse, liban sa tumunganga at maghintay ng oras. Alam na din niya si Emerald ang tungkol sa paglipat ko, at sinabi niya sa akin na masaya daw siya sa naging desisyon ko. Dapat lang daw natiran kong penthouse dahil akin naman daw ito. Regalo sa akin ni Luther noong maayos pang pagsasama namin. Kasalukuyan akong nag-aayos para sa pagpasok sa opisina nang marinig ko ang pagtunog ng doorbell. Maliban kay Luther at Emerald, wala naman ako ibang inaasahan na dadalo sa akin dito. Kaya dali-dali ako naglakad patungo sa pintuan at binuksan yon. Yes, seryosong tanong ko sa lalaki na pagbuksan ko. Nakasuot to ng itim na suit at sa totoo lang, namumukhaan ko siya. Isa siya sa mga driver ni Luther. Good morning, Miss Alexa. Inutusan po ako ni Boss Luther na sunduin ka para ihatid sa opisina. Wika nito sa akin na labis kong ikinagulat. Wala sa usapan namin to ni Luther. Pumayag ako na tumira dito sa penthouse, pero hindi niya nabanggit sa akin na kailangan niyang mag-utos ng tao para sunduin ako at ihatid sa work. Masyado naman na yata niya akong ini-spoiled. Nasaan po si Luther? Nagtataka kong tanong. Gusto ko makasigurado bago ako sasama sa kanya. Baka mamaya nasa kotse tapos sabay kaming papasok sa opisina. Yari na naman ako nito sa mga tsismosa kong mga ka-office mates. Maaga pong umalis kanina ng bahay si Boss Luther, Miss Alexa. May maaga siyang meeting kay Mr. C sa Hotel de Blanco. Inutusan niya po ako na sunduin kayo dahil bigla na lang bumubuhos ang ulan sa mga hindi inaasahang oras. Nag-aalala po si Boss Luther na baka maabutan kayo ng ulan habang naghihintay ng masasakyan. Nakangiti nitong paliwanag sa akin. Ganun ba? Kung ganun po, ready na ako. Alis na tayo. Wika ko't muli akong pumasok sa loob ng penthouse para kunin ang handbag ko. Tama ang driver nitong si Luther. Pagkalabas kasi ng sasakyan sa kalsada, napansin kong manakanakang pag-ulan. Mukhang masama talaga ang panahon at mabuti na lang din at naisipan ni Luther na ipasundo ako. Mahirap pa naman mag-abang ng taxi sa mga ganitong panahon. Habang nasa biyahe, narinig ko ang pagtunog ng phone ko, kaya dali-dali kong sinagot iyon lalo nang mapansin ko na si Luther ang tumatawag. Yes, Mr. Blanco, nakangiti kong sagot. Sa ilang araw na nakakausap ko siya na para bang isa kaming magkaibigan, tuluyan na naging palagay ang loob ko sa kanya. Wala nang boundaries, bagkus parang normal na lang sa aming dalawa ang mag-usap ng ganito ka-casual. Pero syempre kapag nasa opisina kami, ibang usapan na yon. Kailangan ko siyang ituring na boss ko. Kailangan kong ipakita sa lahat ng mga kasamahan namin sa trabaho ni tinuturing kong boss itong si Luther. Nasa kotse ka na ba? Tanong niya naman kaagad sa akin. Ramdam ko din sa boses niya ang lambing kaya feeling ko kay ganda ng umaga ko. Yes. Medyo umaambon kaya thank you dahil pinasundo mo ko sa isa sa mga driver mo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Well, I have no choice. Hanggat maaari ayaw kong mahirapan ka. By the way, after lunch pa ako makakapunta ng opisina. Kaya pahatiran na lang kita ng pagkain. Huwag ka nang bumaba ng cafeteria para kumain ng lunch. Seryoso niyang wika sa akin. Ha? Bakit naman? Saka nag-abala ka pa talaga? Luther, kaya ko ng sarili ko. Hindi mo na dapat pang problemahin pati ang pagkain ko ng lunch. Seryosong sagot ko sa kanya. Sa 3 araw na naka-leave ako, wala rin siyang ibang ginawa kundi ang padeliveran ako ng mga lutong mga pagkain. May mga stocks na ako ng mga pagkain galing sa kondo pero hindi ko maluto-luto dahil panay ang orders niya ng mga lutong pagkain sa mga sikat at mamahaling restaurant. I insist. Na-order ko na yon at sayang naman kung hindi mo kakainin. Yayain mo na lang si Emerald para may kasabay kang kumain mamaya. Seryosong sambit niya bago niya pinatay ang tawag. Wala na akong nagawa pa, kundi ang hayaan na siya. Bahala siya, masyado siyang maraming pera para gumastos ng gumastos sa mga pagkain ko. Uy, dumating ng bakasyonista. Imagine, 3 days na wala sa opisina. Ang lakas mo, boy.
Saktong pagkaupo ko sa aking pwesto, nang marinig ko na naman ang patutsada ni Susan sa akin. Alam ko ako ang pinaparinggan niya dahil ako lang naman ang nag-leave ng 3 days sa aming lahat dito. Naglipat ako ng tirahan at nagpaalam ako sa HR na magli-leave ako at pinayagan nila ako kaya wala naman sigurong problema yun, hindi ba? Sagot ko din naman kaagad. Pagkatapos noon parang wala lang na binuksan kong computer na nasa harapan ko. Ang sabihin mo, masyado ka lang sipsip kaya lahat ng gusto mo nasusunod. Sa bagay, garida pala ng puhunan mo para makuha mo lahat ng gusto mo. Sabat naman ni Ann. Ang laki na talaga ng inggit nila sa akin. Grabing mga to. Hindi inaano pero parang gusto nilang ubusin ng pasensya ko. Tama na nga yan. Ano ba kayo? Bakit si Alexa na lang ang palagi niyong nakikita? Hindi niya kasalanan kung na-approve ang leave niya. Kung gusto niyo din mag-leave, mag-file din kayo. Malay niyo naman ma-approve din kayo. Sabat naman ni Emerald na ikinangiti ko. Mabuti na lang talaga at may natira pang isang Emerald na willing akong ipagtanggol eh. Kung hindi naku, lagot na ako neto. Magkabati na nga kami ni Luther, tapos ayaw naman sa akin ng mga kasamahan ko dito sa department. Hay naku, Emerald, kaya lumalaking ulo ng babaeng yan dahil kinakampihan mo. Nakikipag-close ka dyan, baka mamaya mahawaan ka pa sa pagiging sip-sip niyan. Muling wika ni Susan. Hindi sip-sip si Alexa. Ano ka ba, Susan? Hindi ka naman inaano pero ang laki ng problema mo. Magtrabaho na nga tayo. Baka mamaya makarating pa kay Mr. Blanco na wala kang ibang ginawa. Kung hindi ang magchismisan, malilintikan pa tayong lahat eh. Seryosong wika ni Emerald. Napansin ko pang sabay na napairap si Ann at Susan. Pero hindi ko na pinansin pa. Ayaw ko ng gulo kaya iiwas na ako hanggat kaya ko. Mahigit 1 buwan pala ako dito sa trabaho at isang beses pa lang akong sumahod at wala na rin akong balak na mag-resign. Lalo na't magkasundo na kami ni Luther. Yes, sumahod na ako nung nakaraang araw at nangako ako kay Luther na ililibre ko siya. Hindi ko lang alam kung kailan, baka sa weekend na lang. Mabuti na lang at hindi na nagsalita ulit si Ann at Susan. Kaya naman tinuon ko ng buo kong atensyon sa aking trabaho. Ganado ako ngayong magtrabaho dahil nakapagpahinga ako ng 3 days. Sa sobrang tutok ng mga mata ko sa harap ng computer, hindi ko na nga namalayan ang paglipas ng oras. Napaangat na lang ako ng tingin na bigla na lang tawagin ni Miss Misty ang pangalan ko. Miss Alexa, may delivery ka? Nakangiti nitong wika sa akin. Mabilis naman ako napatayo at naglakad palapit dito kung saan nasa harapan ng table niya mismo ang delivery rider. Miss Priscilla Alexa Romualdez po? Paki-receive na lang po ma'am. Bayad na po ito. Nakangiti nitong wika sa akin. Kaagad ko rin namang pinirmahan ng papel na hawak niya. Thank you. Nakangiti kong wika. Tuluyan ko na ding tinanggap ang delivery. Ito yung sinasabi ni Luther sa akin kanina, nakakainin ko ngayong lunchtime. Kaya naman hindi ko na kailangan pang bumaba ng cafeteria mamaya. Bala ko din itong i-share kina Emerald at Miss Misty. Sa muling pagbalik ko sa aking table, napansin ko pang nang-aarok na pagtitig sa akin nila Ann, Mary at Susan. Wala nang ibang ginawang mabuti ang tatlong ito, kung hindi bantayan ang kilos ko. Napansin ko din na sabay silang napapaismid habang nakatitig sa hawak kong paper bag na may lamang pagkain. Lalo ko kaya silang inggitin tapos isumbong ko sila kay Luther. Sasama ng mga ugali. Emerald, sabay na tayong kumain ha? I have food oh. Nakangiti ko pang wika kay Emerald sabay taas ng paper bag na hawak ko. Wow, talaga? Sige. Pero kanino galing yan? Umorder ka ba? Nakangiti nitong sagot sa akin. Nope, may nagbigay lang. Isang mabait na kakilala. Nakangiti kong sambit. Mabait na kakilala? Or baka naman isang lalaking naakit niya na naman? Sabat naman ni Susan. Talaga naman. Whatever. Basta may free food ako at masarap to. Nakalabi kong sagot. Sabay upo sa akin sa wave chair. Naku, konting-konti na lang talaga at papatulan ko na sila. Kagaya na naging plano ko, sila Emerald at Miss Misty ang kasabay kong kumain ng lunch. Marami naman din kasi itong mga pagkain na binili sa akin ni Luther. At sobra-sobra pa nga sa amin. Kung naging mabait sana sila Mary, Ann at Susan sa akin, baka pati silang naambunan eh. After namin kumain ng lunch, dumating din naman si Luther galing sa labas. Napansin ko medyo stress ang mukha nito at nakasimangot. Mukhang wala siya sa mood. Mukhang mainit ang ulo niya na labis kong ipinagtaka.
Kanina lang kausap ko siya tapos ngayon biglang nagbago na naman ang ihip ng hangin. Puntahan ko kaya siya sa office niya at tanungin. Baka kasi bigla na namang bumalik sa dati ang pag-uugali niya eh. Nasa ganun akong pag-iisip nang bigla akong lapitan ni Miss Misty. Sinabi nito sa akin na pinapatawag daw ako ni Luther. Hindi ko tuloy mapigilan ng matuwa. Kanina lang iniisip ko na puntahan si Luther sa loob ng opisina niya. Pero kusa niya na akong pinapatawag ngayon. Which is, pabor sa akin. Matatanong ko siya kung bakit nakasimangot siya kanina. Sige po Miss Misty, thank you. Nakangiti kong wika. Ni hindi ko na pinansin pa na nang-aarok na pagtitig sa akin ng mga kasamahan kong tsismosa. Wala akong pakialam sa kanila. Huwag nilang ubusin ang pasensya at kapag nainis ako sa kanila ng sobra, isusumbong ko talaga sila kay Luther. Diretso na ako naglakad patungo sa opisina ni Luther. Kumatok lang ako ng 3 beses bago ako tuloy-tuloy na pumasok sa loob kung saan naabutan ko siyang nakasandal sa kanyang upuan at nakapikit. Luther, tawag ko sa pangalan niya. Kaagad namang napadilat ang mga mata at direkta siyang tumitig sa akin. Priscilla, sambit niya gamit ang seryoso niyang boses. Walang pag-aalinlangan na naglakad ako palapit sa kanya. Anong nangyari? Bakit parang ang lungkot mo? May problema ba? Nakangiti kong tanong, muli siyang pumikit sabay hilot niya sa sarili niyang sentido. Yeah, sobrang sakit ng ulo ko. Seryosong niyang sambit. Parang may kung sino namang nagtulak sa isipan ko na maglakad patungo sa kanyang likuran at ako na mismo nagkusa na hilutin ang kanyang sentido. Yes, ewan ko ba? First time ko itong gagawin sa tanang buhay ko kaya bahala na. Wala naman sigurong masama kung gagawin ko ito sa kanya, hindi ba? Makakatulong naman lang kahit na konti para maibsan ng stress na nararamdaman niya ngayon. Ah, ang sarap. Narinig ko mahina niyang sambit. Inumpisahan ko ng hagurin ang kanyang ulo gamit ang aking 2 kamay. Pinisil-pisil ko pa rin ang kanyang sentido. You like it? Malambing ang boss na tanong ko sa kanya. Super, I really love it. Mahinang anas niya habang nakapikit siya, hindi ko naman mapigilan ang muling mapangiti. Luther, bakit ba sumasakit ang ulo mo? Baka naman nalipasan ka na ng gutom kaya ka ganito ngayon. Health is wealth kaya dapat ingatan mo sarili mo. Muli kong sambit. Yeah, nag-iingat naman ako. Nagkataon lang kasi talaga na nagtalo kaming dalawa ni Daniel kanina. Seryoso niyang bigkas. Natigilan naman ako, kung ganun may nakaaway nga siya. Kaya pala todo si Mangut siya kanina nung dumating siya. Si Daniel? Bakit? Nagtataka kong tanong. Naramdaman kong paghawak niya sa 2 kong palad gamit ang 2 niyang kamay, kaya naman napatigil ako sa pagmamasahe ko sa kanya. Kinausap niya ako kanina, lalaki sa lalaki at nagpaalam siya sa akin na kung pwede ka ba niya daw na ligawan ulit. Seryoso niyang bigkas. Kagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi talaga inasahan na maririnig ko ito mula sa bibig niya eh. Of course, hindi ako pumayag. No and never. Muli niyang bigkas. Parang may kung anong mainit na bagay na biglang humaplo sa puso ko sa katagang binitawan niya. Wala rin naman akong balak na magpaligaw eh, kahit na kay Daniel or kahit na kaninong lalaki. Wala na akong balak pang pumasok sa isang seryosong relasyon. Sapat na sa akin na may isang Luther na nag-aalaga sa akin ngayon. As a friend. Mabuti naman hindi ka pumayag dahil wala rin naman akong balak na magpaligaw pa kahit na kanino. Mas gusto ko na kayang ganito. Single at walang sakit ng ulo. Nakangiti kong sagot kay Luther. Mas lalo ko nang pinag-igihan ng pagmamasahe sa ulo niya para naman ma-impress din siya sa akin. Tsaka sa ganitong bagay lang ako makakabawi sa kanya. Sa sobrang dami niyang naibigay sa akin itong pagkakataon kong makabawi. Massage lang ang kaya kong ibigay sa kanya ngayon. Ah, tama ka. Huwag kang magpapaligaw. Kahit na kanino. Hindi ka rin pwedeng malapitan ng kahit na sinong lalaki maliban sa akin. Narinig kong sambit niya. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Opo, promise po. Mas maganda kayang ganito. Kunti lang din ang kaibigan para walang sakit ng ulo. Seryosong sambit ko. Yeah, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan para maging masaya. Kahit ako na lang siya, sapat na. Nakangising niyang sambit. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko hindi na nga mainit ang ulo niya. Abat parang nagdahilan lang yatang Luther na ito eh. Teka lang, kinain mo bang mga pagkain na pinadala ko kanina? Seryosong tanong niya. Nakangiti naman akong tumango. Yes, pero nag-share ako kina Emerald at Miss Misty. Nakangiting sagot ko. Good, at least may kasama ka kanina. Next time kapag may biglaan akong meeting, isasama na kita. Muli niyang bigkas.
Wala sa sariling napahinto ako sa pagmamasahe sa kanyang ulo at mabilis na humarap sa kanya. No, hindi pwede. Mas lalo ako machichismis dyan sa gagawin mong yan eh. Reklamo ko sa kanya. Napansin kong kunot noon niya akong tinitigan. What? Chismis? What do you mean? Salubong ang kilay na tanong niya sa akin. Pilit naman ako ngumiti. Wala. Wala. Nagbibiro lang ako. Natatawa akong sambit. Pagkatapos noon inukupan ako ng upuan na sa harapan ng table niya sabay patong ng kamay ko sa ibabaw ng table. Akala ko kung ano na eh. Kung may problema, huwag kang mag-atubili na sabihin sa akin. Hindi ko pinapayagan ng kahit na sino na ibuli ka. Seryosong sambit niya. Nakangiti naman akong tumango. Opo, malakas po ako sa inyo kaya walang dahilan para ilihim ko sa inyo mga ganyang bagay. Nakangiti kong sagot sa kanya. Isa pa, wala rin akong balak na magpabuli kahit na kanino no. Abat sa sobrang lakas ko sa'yo, tanga na lang ako kung hindi ko papatulan ng mga taong gusto akong ibuli. Dagdag ko pa. Mabuti at alam mo yan. Parang tumatalino ka na yata ngayon, Priscilla ha? Natatawa niya namang sagot sa akin. Muli rin akong natawa dahil sa sinabi niyang yon. Kay sarap pala niyang maging kaibigan kaysa maging live-in partner. Mas maganda palang ganito. Mas gentle din siya at naramdam kong pag-aalaga niya sa akin. Actually, wala akong balak na lumabas ng opisina niya ngayon. Wala masyadong trabaho at ayos lang naman siguro kung tumambay ako dito sa loob. Kaya lang wala sa sariling napalingon ako na may biglang kumatok sa pintuan ng opisina nitong si Luther. Yes, narinig kong tanong ni Luther sa kung sinong nasa labas. Dahan-dahan namang bumukas ang pintuan at niluwa si Miss Misty. Sir, nandito po sa labas si Miss Jolina. Gusto raw po kayong makausap. Wika ni Miss Misty. Napansin ko kaagad na nagsalubong ang kilay ni Luther kaya naman hindi ko mapigilan ng mapataas ang kilay. Si Jolina, nung nasa probinsya pa ako at nag-aaral, nababalitaan ko ng tungkol sa Jolina na yan. Nalilink na siya kay Luther pero wala namang matibay na basehan. Sa mahigit na 1 buwan kong pagtatrabaho dito sa kumpanya ni Luther, ngayon ko lang din narinig na dumalo ang babae yun dito sa opisina. Nasa appointment list ko ba siya? Seryosong tanong ni Luther kay Miss Misty. Tahimik lang din naman ako nakaupo tinihintay ang mga sumusunod na kaganapan. Nagmumukha na akong tsismosa sa kanto dahil excited ako na makita din si Jolina ng malapitan. Wala po sir, hindi po siya kasama sa appointment list niyo ngayong araw. Tanong naman ni Miss Misty. Ramdam kong kaba sa boses nito kaya hindi ko siya masisisi. Lalo na't bigla na namang sumeryoso mukha ni Luther habang kausap siya. Kung wala sa appointment list ko, hindi ko siya maharap at alam mo yan noon pa, Miss Misty. Sa pagkakataon na ito, mataas ng boses ni Luther. Hindi ko tuloy mapigilan ng mapangiwi. Bubugan na naman yata ng apoy ang daragon eh. Ay, dahil kay Jolina, mukhang kay bilis nagbago ng mood niya samantalang ayos naman siya kanina. Sorry po sir. Pasensya na po. Sagot naman kaagad ni Miss Misty at mabilis na itong nagpaalam. Mabilis ang hakbang na naglakad ito palabas ng opisina. Samantalang kaagad namang dinampot ni Luther ang telepono niya na nasa harapan niya at may tinawagan. Next time, wag na wag kayong magpapaakyat ng kahit na sino sa opisina ko without any coordination of my secretary. Naintindihan niyo ba? Pasinghal na wika ni Luther sa kausap niya sa kabilang linya. Mukhang direkta niyang tinawagan ang reception area sa ibaba. Hindi pala welcome si Jolina dito sa opisina pero ang lakas ng loob na umakyat.